Battle Through the Heavens. By Heavenly Silkworm Potato. Kabanata 61. Magbalat kayo. Habang ang tatlong angkan ay nagsimulang umalis sa pamamagitan ng pasukan ng auction house, ang kani-kanilang mga pinuno ng angkan ay nagbigay ng mga pekeng ngiti at hindi kasiya siyang tawa. Sa pag-alis nila sa isa't isa, bakas sa mukha nila ang puot at pangungutya. Ang tatlong angkan ay nagmamayabang sa bulwagan habang sila ay umalis at sa tuwing sila ay dumaan, ang mga tao ay mabilis na tumabi. Muli, buong pusong nagsalita si Xiaozan sa kalapit na aubapa. Biglang tumigas ang mga galaw ni Xiaozan at huminto ang kanyang mga yapak. Sa pagtingin sa mga galaw ni Xiaozan, lahat ay inilipat ang kanilang mga tingin sa kanyang linya ng paningin, at ang kanilang mga katawan ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Maging sina GLIB at Aubapa ay medyo nagbago ang mukha. Sa kabilang pasukan ng bulwagan, dahan-daang lumabas ang tatlong figure. Ang taong nangunguna sa kanila sa hindi inaasahang pagkakataon ay ang punong auctioneer ng Primer Auction House na si Yafei. Bilang madalas na customer ng auction, alam ni Xiaozan at ng iba pa ang totoong mukha ng babaeng ito. Bagamat ang babaeng ito ay kadalasang nagmumukhang puno ng ngiti, alam ng lahat na ang babaeng ito ay talagang napakamayabang. Dati, gusto siyang anyayahan ni Aubapa na kumain ngunit direktang sinalubong siya ng isang pambihirang magalang na pagtanggi. Mula sa pangyayaring ito, naunawaan ng mga tao na ang babaeng ito, hindi katulad ng kanyang panlabas na anyo, ay hindi madaling malapitan. Gayunpaman, ngayon, ang mapagmataas na babaeng ito, salungat sa kanyang normal na sarili, ay magalang na gumagabay sa mga panauhin. Ito ay talagang nagpamangha kay Xiaozan at sa iba pa. Medyo kumurap ang mga mata, muling lumipat ang tingin ni Xiaozan at ng iba pa sa likuran at patuloy na nagbago ang kanilang mga mukha. Sa likod ng grupo ng tatlo, nakangiti ang alchemist na elder ng auction na si Guni at nagsabi ng ilang salita sa mga tainga ng isang misteryosong taong nakaitim ang hood. Bakas sa mukha niya ang nakangiti niyang ekspresyon, kaya bakas ng pambabola. Kung ang differential na ugali ni Yafei ay naging sanhi ng pagkamangha ni Xiaozan at ng iba pa, kung gayon ang ipinakitang saloobin ni Guni ay nakadama sa kanila ng pagkagulat. Bilang pinakamataas na ranggo na alchemist ng lungsod ng Wutan, kadalasan ang tatlong pinuno ng angkan lamang ang makakakilala sa kanya. Kapag ginawa nila, sila ay magalang at hindi nang ahas na maging walang galang kahit kaunti. Bilang isang ikalawang antas na alchemist, pinanatili ni Guni ang pagmamalaki ng pagiging alchemist. Nang magsalita siya, nagsalita siya ng walang pakialam, kaya mas lalo siyang ginagalang ng iba. Ngunit ang ganitong uri ng tao, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nagpakita siya ng ganoong paggalang nang hindi man lang tinatago ang kanyang mga nakakabigay puri na mga ngiti. Iyon. Ang taong iyon ba ang sinusubukan niyang makuha ang pabor? Sino kaya ang taong ito? Nagdulot ng pagkagulat ang tanawin. Sa wakas, dahan-daang lumipat ang kanilang mga tingin sa itim na balabal na figure ng gitna. Habang pinagmamasdan ang matambok na tangkad ng malabong figure, si Xiaozan ay nag-aalalang naisip sa kanyang isipan. Sino ang taong ito? Isang taong magalang na magpapalayas sa kanya sa pinakamahalagang tao ng Primer Auction House. Para saan pa ba siya pupunta sa Wutan City? Dinilaan ang kanyang medyo tuyong labi, lumingalinga si Xiaozan mula kaliwa pa kanan at talagang nalaman niyang si GLIB at Aubapa ay nagtataka din at nabigla. Inaasahan na itinaas ang kanyang mga mata sa tatlong paparating na tao, sumilay ang mukha ni Xiaozan ng isang maliit na ngiti, naglakad ng 2 hakbang, at ngumiti. Lady Yafei, Elder Guni. Ha. Bihira talagang makita kayong dalawa na magkasama. Nang lumabas sina Yafei at Guni kanina, nakita na ng dalawa ang mga pinuno ng clan. Pagtingin kay Xiaozan na lumalabas para magsalita, pareho pa rin ang kanilang mga galaw. Ngunit pagkatapos lamang na huminto ang taong nakaitim na balabal ay nakahinga sila ng maluwag. Haha. Nagpapadala kami ng isang mahalagang bisita, iyon lang. Bahagyang tumawa si Yafei. Oh, haha. Nakangiti ring lumapit si GLIB. Hindi nagtagal, ang kanyang tingin ay lumipat mula kay Yafei patungo sa taong nakaitim at magalang na nagtanong. Hahaha. Hindi ko alam kung ang ginoon na ito ay mula rin sa Wutang City. Hahaha, medyo hindi ka pamilyar sa akin.
Ubo. GLI Clan Elder, ang ginoon na ito ay mahalagang bisita ng Primer Auction House. Kumunot at umubo ang kilay ng Elder Guni para balaan si GLIB na huwag magtanong ng walang ingat. Nang marinig ang babalang tono ng Elder Guni, bahagyang nagbago ang kutis ni GLIB at mamulong sa kanyang sarili. Kahit nakatatakot ang Elder Guni. Ano ang pagkakakilanlan ng taong ito? Nang makita kung paano sinalubong si GLIB ng isang mataktikang pagsagot, nilunok ni Xiao Zhan ang kanyang sasabihin. Sa pagtingin sa maingat na tindig ni Guni, ang taong ito na nakaitim na balabal ay halatang ibang-iba ang antas ng pag-iral sa kanila. Sa ngayon, wala siyang choice kundi tumawa ng kaunti at pagkatapos ay mataktikang umatras. Ikaw. Si Xiao Zhan ng Xiao Clan, tama ba? Nang atras na si Xiao Zhan, biglang nagtanong ang tahimik na nakabalabal na itim sa mapurol na tono. Nang marinig ang nakakatandang boses na ito, bahagyang napanganga si Xiao Zhan. Maya-maya pa ay nag-alinlangan siya at saka tumango. Nabalitaan ko na umasa ang iyong master ng iyong clan sa Foundation Elixir na ito para tumalon sa ika-9 na Duanqi. Hahaha, ito talaga ang dahilan ng paghanga ko. Tumawa ng mahina ang taong nakaitim na nakabalabal. Nakilala ang ganitong uri ng magalang na pagtrato, nakaramdam si Xiao Zhan ng galit sa kanyang puso at ngumiti. Ang swerte ng anak ko. Kumaway ang kanyang mga kamay sa walang malasakit na paraan, ngumiti ang nakaitim na balabal. Ang swerte ay bahagi rin ng kapangyarihan ng isang tao. Sa hinaharap kong may pagkakataon, gusto ko siyang makilala. Baka maging alchemist pa siya. Sa medyo natigilan na paraan, lumitaw si Xiao Zhan na parang hindi niya naiintindihan ang sinasabi ng matanda. Okay. Sa hinaharap kong may pagkakataon, hahanapin ko ang iyong Xiao Clan para makipagtulungan. Nakangiting tumalikod ang taong nakasuot ng itim para harapin sina Yafei at Guni. Hindi mo na ako kailangang paalisin, may gagawin pa ako. Aalis muna ako. Pagkatapos magsalita, hindi na hinintay ni Xiaoyan ang kanilang mga reaksyon at mabilis na naglakad palabas ng auction house. Hinaplos ang kanyang mukha sa hindi maipaliwanag na paraan, lumingon si Xiao Zhan at talagang nakita niya sina Yafei at Guni na nakatitig sa kanya, mga mukha na puno ng inggit. Xiao Clan Leader, kilala mo ba ang matandang mister na iyon? Tanong ni Yafei. First time ko siyang makita. Pilit na ngumiti si Xiao Zhan at kinakabahang umiling kay Yafei at Guni, na may kakaibang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ha, pinagpala ang pamilyang Xiao. Marahang umiling si Guni. Sinulyapan niya ang Foundation Elixir, na mahigpit na hinawakan ni GLIB sa kanyang dibdib na parabang ang mga iyon ay mahalagang kayamanan, at walang pakialam na sinabi. Ang mga bagay na iyon ay pinino niya. Nang marinig ang sinabi, biglang nagbago ang kutis ng tatlong padre de pamilya. Pagkaraan ng ilang sandali, lumiwanag sa tuwa ang mukha ni Xiao Zhan. Hindi niya inaasahan na magiging alchemist ang nakakulong itim na matanda. Kung titingnan ang dating saloobin ni Guni, malinaw na ang elder ay isang mas mataas na ranggo na alchemist kaysa kay Guni. Kung ang isang pangalawang antas na alchemist ay nagawa silang maging magalang at mahinhin, kung gayon paano ang isang pangatlo o kahit na isang pang-apat na antas ng alchemist. Langit. Ang kanyang uri ng angkan ay walang mga kwalifikasyon upang matugunan ang ganitong uri ng senior. Malaki ang pakinabang namin sa pagkakataong ito. Sa pag-iisip noong nag-alok ang taong nakaitim na iyon na makipagtulungan sa hinaharap, agad na nagliwanag ang dalawang mata ni Xiao Zhan at hindi sinasadyang mamulong sa sarili. Sa gilid, matapos mawala ang kanilang pagkagulat, kumislap ang mga mata ni na GLIB at Aoba pa sa inggit na parang mga mata ng kuneho. Battle Through the Heavens. Kabanata 62. Sampal. Umalis sa auction house, gumala si Xiaoyan sa mga lansangan ng ilang oras. Nang makita niyang wala pang masyadong tao sa paligid ay nadulas siya sa malapit na eskinita. Hinubad ang kanyang itim na balabal, nagreklamo si Xiaoyan. Guro, muntik mo na akong ilantad doon. Hihihi, ang ginawa ko lang, hindi ba't iyon din ang gusto ng puso mo? Mula sa walang palamuti, itim na singsing ay umalangaw-ngaw ang isang nakakaaliw na tawa ni Yao Lao. Ang mga salitang ito ay naging sanhi ng walang magawang pag-iling ni Xiaoyan, ngunit totoo na medyo humihingi siya ng tawad sa kanyang ama.
2 beses siyang nag-auction ng ilang produkto at sa gayon ay 2 beses siyang nangikil ng pera kay Xiaozan. Sinipa niya ang balabal sa kanal, at mamulong. Babayaran ko siya sa pamamagitan ng paghahanap ng pagkakataon na makipagtulungan sa Shao Clan sa hinaharap. Dapat siyang magbigay ng kaunting kabayaran. May mga mahalagang sangkap sa kamay, isinilid ni Xiaoyan ang mga ito sa loob ng kanyang dibdib. Pagkatapos lumabas sa eskinita, halos lumipad siya pabalik sa tirahan ng Shao Clan. Dahil hindi pa nakakabalik si Xiaozan at ang kumpanya, parang walang laman ang lugar. Ang mga bantay sa gate, nang makita ang super-duper talented na young master ng Shao Clan, ay hindi nang ahas na hadlangan siya. Nang makita ang kanilang gawi, ngumiti ang young master at saka pumasok. Sa isang malakas na sugod, dumating si Xiaoyan sa kanyang sariling silid at inilabas ang mga sangkap sa kanyang dibdib. Itinuring niya ang mga sangkap bilang isang kayamanan. Kinuyam niya ang kamay, sinandok niya iyon at inilagay sa mesa. Ang una ay isang lantang dilaw na halaman na may 5 tinte itim na dahon. Iyon ay ang Inkleaf Lotus. Bawat dahon ay kumakatawan sa 10 taong gulang. Ang snake venom fruit ay bilog at halos kasing laki ng kalahating kamao. Kung ang maitim na berdeng prutas ay ilalagay sa ilalim ng ilong, maaamoy ng isa ang matamis at maasim na tanginas. Ang snake venom fruit ay medyo bihira, na matatagpuan lamang malapit sa mga pugad ng 5th rank o mas mataas sa snake magical beast. Dahil sa kaugnayan ng prutas sa ahas, ang malamig na elemento ng yin ng prutas ay sagana at bilang resulta, ang prutas ay madalas na ginagamit bilang isang tagapamagitan para sa mga epekto ng isang gamot. Ang spirit gathering grass, sa kabila ng karamihan ay mukhang normal na damo, ay may maliit, dilaw na liwanag sa mga dulo. Kung mas malakas ang liwanag, mas dalisay ang enerhiya ng damo. Ang ikalawang ranggo na water attribute magic core ay may mayaman, asol-asol na kulay. Kapag inilagay sa mesa, hindi lang nito nabasa ang hangin sa paligid kundi nabasa rin ang mesa. Hindi na kailangang sabihin, ang pag-aari ng tubig ng core ay maliwanag. Pagkatapos niyang tingnan muli ang mga sangkap, gumamit si Xiaoyan ng mahinang boses para walang tiyag ang magtanong. Guro, lahat ng sangkap ay naroroon. Maaari ba tayong magsimulang magpino? Bakit ang tiyaga mo, hindi naman sisibol ang mga sangkap at tatakbo palayo? Hindi tayo maabala sa pagpino, patay pa rin ang ilaw. Paano kung sa hindi malamang dahilan, may pumasok at nagambala tayo? May makakaalam tungkol sa akin at mawawala ang mga sangkap. Sa loob ng ring, si Yao Lao ay tumunog. Mas magandang magpino sa gabi. Nang marinig ang mga salitang ito, malungkot na umiling si Xiaoyan at nagpakawala ng buntong hininga. Ano pa ba ang maaari niyang gawin maliban sa itago ang mga sangkap sa isang aparador, humiga sa kanyang kama at maghintay na sumapit ang gabi? Pagkaraan ng halos kalahating oras na pagsisinungaling, biglang bumukas ang kanyang pinto ng putok. Pumasok ang isang pares ng sexy at payat na binti. Si Xiao Yu pala iyon. Tiningnan niya ang silid at nakitang natutulog si Xiaoyan, malamig siyang nag-inject. Young Master, hindi kakainin ng hapunan ang sarili. Inaasahan mo bang makakatanggap ng imbitasyon o kung ano? Ang proseso ng paglipat ni Xiaoyan mula sa nap mode patungo sa full alert ay halos tumagal ng ilang sandali. Nakaupo ng tuwid sa kama, nakatulala siyang tumingin kay Xiao Yu at pagkaraan ng ilang sandali, pinagpawisan siya. Kalokohan, buti na lang hindi sinimulan ng guro ang proseso ng pagpino kanina. Ang babaeng aso na ito. Ang pag-iisip tungkol sa paano kung na sitwasyon ay naging sanhi ng panginginig ng puso ni Xiaoyan. Halos marinig ng isa ang paglunok na umaalingaw-ngaw mula sa kanyang lalamunan. Gayunpaman, pagkatapos na ilipat ang kanyang tingin kay Xiao Yu, nagsimula siyang makaramdam ng galit mula sa loob. Kumaibot ang mga sulok ng kanyang bibig, at pagkatapos ay huminga ng mahabang hininga si Xiaoyan, sa wakas ay kumalma. Tungkol naman sa takot na naramdaman niya kanina, napalitan ito ng galit. Idiot, alam mo ba kung ano ang manners? Matalino ka bang pumasok pero pipi para kumatok? Nasaan ang iyong paglaki? Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Xiao Yu ang isang panlabas na galit na si Xiaoyan at bilang isang resulta ay maaari lamang siyang tumingin na parang tulala.
Ang kanyang stream ng paalitang pang-aabuso ay naging sanhi ng kanyang kaakit-akit na mukha upang mamula at kasabay nito ay kanyang hinipo ang kanyang pilak ng ngipin. Pagkatapos ay gumalaw ang pares ng mga sexing binti, sa katunayan ay umaksyon, diretso kay Xiaoyan. Munting bastard, sinipa ko ang pinto mo. Ano? Mula ngayon sisipain ko ito araw-araw. Sa pagsingil sa kanya ni Xiaoyu, na gustong turuan siya ng leksyon, si Xiaoyan ay namumula rin. Itinaas niya ang kanyang palad at kinuyam ito. Vacuum pump. Isang malakas na puwersa ng pagsipsip ang sumugod patungo sa palad ni Xiaoyan, na naging sanhi ng pananakit, na nagtangkang huminto sa harap lamang ng kama upang mapunta sa ibabaw nito. Matapos makuha ang siyam na Duan Dao Qi, medyo tumaas ng kaunti ang lakas ng pagsipsip ng vacuum pump ni Xiaoyan. Ilang araw na ang nakalilipas, ang paglipat ng bigat ng katawan ng isang tao ay hindi maarap, ngunit ngayon ay posible na. Bagamat medyo nagulat si Xiaoyan sa pagtaas ng bisa, ang pakiramdam ay hindi nagtagal at mabilis na naging galit. Sa isang pitik ng kanyang katawan, nagawa niyang supilan ang pares ng sexing legs na iyon at hindi nagtagal, walang awa niyang idiniin ang kanyang puwitan sa kanyang patag at makinis, malajade na tiyan at pagkatapos ay mabilis na yumuko para idiin ang magkabilang kamay nito para pigilan ang mga kamay nito. Ang muling paghanap sa sarili sa nakakahiyang posture kasama si Xiaoyan ay naging dahilan para medyo natarante si Xiaoyu. Pagkaraan ng ilang sandali, namula ang kaakit-akit na mukha na iyon sa pinakakaakit-akit na paraan at naganap ang isang marahas na pakikibaka. Muling kinagat ni Xiaoyu ang kanyang pilak ng ngipin, nagmumura sa galit. Munting bastos, umalis ka. Dahil sa pagpupumilit na i-lock ang kanyang dalawang palad sa lugar, medyo nakaramdam din ng pagod si Xiaoyan. Sa simula ng isa pang laban, bigla siyang bumigay at hinayla ang palad ni Xiaoyu, dahilan para mapatalikod ito. Pagkatapos ng pitik, naka-arko ang likod ni Xiaoyu habang nakaunat ang mahahabang binti sa ibabaw ng kama. Ngunit wala sa mood si Xiaoyan na tingnan sila. Siya ay nagngit-ngit ng mga kanyang ngipin, itinaas ang isang kamay, at walang pag-aatubili, isang sampal pababa. Ang malutong na tunog ay umalangaw-ngaw sa loob ng silid at pagkatapos ay salimot. Natutunan mo ba ang iyong aralin ngayon? Huwag kang pumasok sa kwarto ko nang hindi ka kumakatok. Battle Through the Heavens. Kabanata 63. Ang Heavenly Flames Rangkang. Sa hapagkainan, sumulyap si Xiaoyan sa mabangis na kumakain na nakaupo sa harap niya. Habang kumakain si Xiaoyu, tumutunog ang kanyang mga pilak ng ngipin. Sa pagkulot ng kanyang mga labi, naalala ni Xiaoyan ang dating kakaiba ngunit napakagandang pakiramdam at ang mga daliri ng kanyang kanang kamay ay hindi maiwasang haplasan ang butas ng kanyang palad. Nakaupo sa tapat niya, si Xiaoyu, na nakatitig ng masama kay Xiaoyan sa buong panahon, ay nakita ang kanyang mga galaw at ang kanyang kaakit-akit na mukha ay muling namula. Nakatingin ng kakaiba kay Xiaoyu na nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at pagkatapos ay nakita ang kalapit na saloobin ni Xiaoyan na walang pakialam, kumunot ang kilay ni Zhon'er sa pagdududa. Maya-maya pa ay umiling siya ng walang magawa, at unti-unting nilunok ang pagkain sa harapan niya. Nilampasan ng tingin ni Xiaoyan si Xiaoyu at huminto sa katawan ni Xiaoning. Sa sandaling ito, ang mukha ni Xiaoning ay puno ng kagalakan. Ang mga kurbo sa kanyang bibig ay halos umabot sa kalahati ng kanyang mukha. Bahagyang tinapik ng mga daliri ang gilid ng mesa, si Xiaoyan, na nalulugod sa kasawian ng ibang tao ay naisip niya sa kanyang sarili. Ang taong ito ay dapat nakatanggap na ng Foundation Elixir, tama ba? Hindi niya alam, ang elixir ay walang gaanong epekto sa mga nasa ika-8 Duan Qi o higit pa. Tahimik na tumatawa sa sarili, ang linya ng paningin ni Xiaoyan ay lumipad sa paligid sa medyo naiinip na paraan. Sa pagtingin sa kanyang nakangiting ama, ang kanyang puso ay nataranta. Ang komunal na pagkain ng pamilya, hindi ba ito gaganapin lamang sa mga partikular na holiday? Ano ang dapat maging maligaya para sa araw na ito? Hindi kaya ang paggastos ng malaking halaga para makabili ng Foundation Elixir ay isang kaganapan na karapat-dapat na ipagdiwang?
Hinahayaan niyang tumakbo ng ligaw ang kanyang imahinasyon, natural na hindi alam ni Xiaoyan na ang komunal na pagkain na ito ng pamilya ay dahil sa mga salitang sinabi ng misteryosong nakabalabal na tao tungkol sa pakikipagtulungan sa Xiao Clan kung may pagkakataon pa. Ang pakikipagtulungan sa isang pangalawang baitang o mas mataas na alchemist ay makakakuha sa kanila ng kita na magpapapulas sa mga mata ng karamihan sa mga tao sa inggit. Posible pa nga na ang pamilya ay maaaring tumaas sa ranggo, na mas mataas kaysa sa iba pang dalawang dakilang pamilya. Kaya, hindi nakakagulat na ang karaniwang matatag at mahinahong ama ay magiging napakasaya. At para sa ilang iba pang mga matatanda, sila ay higit pa, na nakangiti mula sa tainga hanggang sa tainga. Sa pagtingin sa kanilang kalahating nakapikit na matandang mata, maliwanag na ang magandang kapalarang ito na nahulog mula sa langit ay medyo natulala sa kanila. Unti-unting naglaho ang saya sa komunal na pagkain ng pamilya at nang makita ang kaway ng palm ng kanyang ama, agad na tumalon si Xiaoyan mula sa kanyang upuan. Dali-dali siyang lumabas ng hall at dumiretso sa kwarto niya. Hindi nagtagal pagkaalis ni Xiaoyan, nagdikit ang ngipin ni Xiaoyu at hinabol siya ngunit wala ni isang anino. Walang magawa, naitatak lamang niya ang kanyang mga paa sa puot at umalis na may pusong puno ng galit. Pagbalik sa kanyang silid at natutunan ang mahirap na paraan mula sa kanyang sariling personal na karanasan, hindi pa hiniling ni Xiaoyan kay Lao Yao na agad na pinuhin ang gamot. Matapos isara ang pinto at bintana, tamad siyang gamulong sa kanyang kama at nakaramdam ng pagkalito, nakatulog. Gabi na, pagkatapos makatulog ang lahat, nakahiga sa kama, binuksan ni Xiaoyan ang kanyang dalawang mata. Sabik siyang tumalon mula sa kama at inilabas ang mga nakatagong sangkap sa aparador. Maingat na inilagay ang mga ito sa mesa, ibinaling niya ang kanyang ulo. Tumingin kay Yao Lao, ang multo na lumulutang ng isang talampakan mula sa lupa, malumanay na nagtanong si Xiaoyan. Guro, handa ka na, tama ba? Sa wakas, natutunan mo na kung paano maging maingat. Ang pagpino ng mga table tasks ay nangangailangan ng isang napakatahimik na kapaligiran. Kung ako ay naaabala, ang mga kahihinatnan ay napakalubha. Sa ngayon, hindi ako makakaramdam ng anumang pinsala sa paghihiganti, ngunit mamaya kapag nagsimula kang mag-aral ng alchemy, kung patuloy kang magiging pabaya, pagkatapos ay natatakot akong mawala ang iyong munting buhay ng kaunti kaysa sa huli. Naglakad si Yao Lao sa isang gilid ng mesa at marahang hinawakan ang bawat sangkap gamit ang kanyang makamulto na palad. Bahagyang tumango ang kanyang ulo, ang kanyang mahinang tono ng boses ay may kaunting kalubhaan. Ibinaba ang kanyang ulo sa kahihiyan, napakamot ng ulo si Xiaoyan habang tinatanggap niya ang mga tagubilin. Pagkatapos lamang na makita ang pagsunod ni Xiaoyan, nakahinga ng maluwag si Yao Lao. Dahan-dahan niyang ibinoka ang kanyang mga palad at isang puting apoy ang sumabog. Sa patuloy na pagkontrol ng kanyang kaluluwa sa temperatura ng apoy, sinamantala ni Yao Lao ang oras na walang ginagawa at sinulyapan si Xiaoyan na curious na nakatingin sa apoy sa palad ni Yao Lao. Bahagyang nag-aalangan, tahimik na bamulong si Yao Lao. Ang hanay ng karamihan sa mga alchemist ay maaaring makilala sa kulay ng kanilang apoy. Ang mga ordinaryong alchemist ay may mga apoy na may malabong dilaw na kulay. Habang tumataas ang kanilang ranggo, ang kulay ng apoy ay nagiging mas madilim at ang lakas ng apoy ay lumalakas. Nang marinig ang sinabi, kumurap si Xiaoyan, itinuro ang apoy sa mga kamay ni Yao Lao at nagtanong. Kung gayon, guro, bakit puti ang sa iyo? Hahaha, ang sinabi ko noon ay para sa mga karaniwang nakikitang alchemist flame. Gayunpaman sa loob ng Alchemist Circle, bukod sa umaasa sa Dao Qi bilang isang pagganyak para sa apoy, mayroon ding isa pang paraan. Ngumiti si Yao Lao na may bahid ng pagmamalaki. Iyon ay, paghiram ng apoy. Paghiram ng apoy. Hindi sila pamilyar na mga salita. Naunawaan niya ang ibig sabihin ng bawat salita, ngunit si Xiaoyan ay nalilito. Paano mahihiram ng isang tao ang apoy na kailangan upang pinuhin ang mga table tasks? Tama, paghiram ng apoy. Tumango si Yao Lao, bago ngumiti. Sa loob ng walang hanggan na mundong ito, mayroong ilang langit at lupa na may heavenly flames. Marahil ang apoy ay nagmula sa loob ng isang bulalakaw na nahulog mula sa langit o marahil ang apoy ay nagmula sa kailaliman ng isang bulkan, na hinubog sa daan-daang libong taon ng lava.
Ang kapangyarihan ng mga Q na ito ay higit na mas malaki kaysa sa kapangyarihan ng mga Q na ito sa langit. Ang pagpino ng mga Pildores na may mga apoy na ito ay maaari pang ang magpapataas ng bisa ng gamot. Maraming alchemist ang gumugugol ng kanilang buong buhay sa paghahanap para sa heavenly flame na ito at hindi pa rin nakakakuha ng isa. Pagkatapos ng lahat, para makontrol ang isang heavenly flame, kailangan mong dalhin ang apoy sa iyong katawan. Gayunpaman, ang likas na katangian ng apoy ay mabangis na mapanira. Kahit na ang magic gold diamond na isa sa mga pinakamahirap na metal, ay hindi kayang maglaman ng heavenly flame, kung kaya't ang iyong sarili ay masusunog. Sa makatuwid, ang napakakaunting maswerteng nanalo lang ang maaaring, kung nagkataon, ay magpino ng kaunting heavenly flame. Kapag ang apoy ay sumama sa katawan, ang mga ganitong uri ng mga tao, nang walang pagbubukod ay mga taong may natatanging talento sa loob ng mundo ng alchemist. Natigilan ng matagal, dinilaan ni Xiaoyan ang kanyang mga labi, ang kanyang titig ay malapit na pinagmamasdan ang puting apoy sa palad ni Yao Lao at bahagyang nakaramdam ng malamig na sensasyon. Ang apoy ng guro ay dapat na isang uri ng heavenly flame, tama ba? Tanong ni Xiaoyan. Hihihi. Itinaas ang kanyang apoy, ang mukha ni Yao Lao ay nagliwanag. Nagliliyab ang mga mata, nagsalita siya. Sa Alchemist Society ng Daochi Mainland, ang kilalang Heavenly Flames ay nireranggo sa Heavenly Flames Rangkang. Mayroong kabuuang 23 na uri at ang aking apoy ay nasa ika-11, na kilala bilang Bone-Chilling Flame. Ang ganitong uri ng Heavenly Flame ay lumilitaw lamang bawat daang taon, kapag ang eclipse ay nangyayari sa matinding lamig at matinding yin. Bone-Chilling Flame. Nang hindi kumukurap, tinitigan ni Xiaoyan ang umaapoy na puting apoy at mahinang bamulong sa sarili. Battle Through the Heavens. Kabanata 64. Paglikha ng Chi Gathering Peel. Upang makuha ang Bone-Chilling Flame, ako ay naghintay sa isang lugar na walang ilaw sa loob ng 8 mahabang taon, at nang dumating ang sandali upang maasimilasyon ang apoy, sa kabila ng lahat ng aking paghahanda ay halos masunog ako sa abo. Napabuntong hininga si Yao Lao habang umiiling. Isang bihirang nagtatagal na takot ang makikita sa kanyang normal na kalmadong mukha. Mukhang nag-iwan ng matinding impresyon sa kanya ang pagtatagpong iyon. Hihihi, kahit na ito ay lubhang mapanganib, na nakuha ko pa rin ang Bone-Chilling Flame sa huli, sulit ang lahat. Buong pagmamalaking deklarasyon ni Yao Lao habang kumakaway tungkol sa puting apoy sa palad ng kanyang kamay na parang ipinakikita ito sa maraming tao. Pagkatapos ay ngumiti siya habang patuloy na nagpaliwanag. Sa Heavenly Flames, hindi mo lang mapipino ang mga Pildores na may mas mahusay na kalidad, kundi pati na rin, kapag nakatagpo ng isang kalaban na kapareho ng antas ay hindi siya makakapareha sa iyo. Nang marinig ito, tinitigan ni Xiaoyan ang nagngangalit na puting apoy, puno ng inggit ang kanyang mukha. Nang makita ang nakakainggit na tingin sa mukha ni Xiaoyan, si Yao Lao ay nagpakawala ng tawa habang ang isang mapanlinlang na ekspresyon ay sumilay sa kanyang mukha. Nagbago ang kanyang tono nang sabihin niya. Malayo pa ang isang bagay na tulad ng isang Heavenly Flames para sa iyo. Sa ngayon, ang pinakadakilang hangarin mo ay ang maging isang Daoshi sa lalong madaling panahon. Nang hihinayang, tumanggo si Xiaoyan. Pansamantala lang niyang naaalis ang laway na nabuo dahil sa pananabik niya sa langit na apoy at kinaladkad ang sarili pabalik para harapin ang realidad. Bahagyang napangiti si Yao Lao nang makitang bumalik sa katinoan si Xiaoyan. Sa gitna ng kanyang kamay, ang puting apoy ay patuloy na nag-aapoy habang ang mga butil ay tumakas upang pumailang lang sa hangin, ngunit ilang sandali lamang ay naglaho. Isang tuyong kamay ang kumuha ng tangkay ng Inkleaf Lotus at marahang ibinagsak ito sa apoy. Habang ang Inkleaf Lotus ay nakipag-ugnayan sa Bone-Chilling Flame, agad itong nasunog sa anyo ng isang tinte itim na likido na gamulong sa loob ng apoy, na nagpapakita ng nakatagong kinang nito. Ang puting apoy ay kumikislap habang ito ay lalong tumitindi, ngunit napansin ni Xiaoyan na kakaiba, ang hangin sa paligid ng puting apoy ay lumalamig at lumalamig. Itinoon ni Yao Lao ang lahat ng kanyang atensyon sa pagkontrol sa temperatura ng apoy sa loob ng kanyang palad. Kung ang temperatura ay bahagyang mas mataas lamang, ang tinte itim na likido ay sumangga sa kawalan.
Matapos mapanatili ang temperatura ng apoy sa isang tiyak na punto sa loob ng isang yugto ng panahon, biglang lumitaw ang mga batik ng dilaw na karumihan sa loob ng likidong itim na tinta. Nakatingin sa mga dilaw na batik ng karumihan, sa wakas ay tumango si Yao Lao. Sa isang magaan na pagpitik ng kanyang daliri, ang mga dilaw na batik ay natipon at naghiwalay kasama ang ilan sa tinte itim na likido sa isang mas maliit na bola ng likido at pinatalsik mula sa pangunahing katawan. Matapos maalis ang mga dilaw na dumi, ang iba pang maliliit na dilaw na dumi ay nagsimulang lumitaw ng sunod-sunod. Gayun din, ang mga dumi na ito ay nilinis ni Yao Lao. Ang puting apoy ay patuloy na nag-aapoy, sa loob nito, ang tinte itim na likido na orihinal na kalahating kamao ang laki ay lumiit sa isang sukat lamang ng hinlalaki. Ang malalim na itim na likido ay gamulong sa gitna ng puting apoy, tulad ng isang itim na perlas, matahimik at misteryoso. Nang ang unang tangkay ng Inkcliff Lotus ay kasing laki ng hinlalaki, sa wakas ay tumigil si Yao Lao sa pagpapaliyab. Nagpatuloy siya sa pamamagitan ng pagbagsak ng iba pang apat na tangkay sa apoy, na ginawang apat na parang itim na perlas na bola ng purong likido. Pagkatapos ng mahabang panahon ng paglilinis ng bone-chilling flame, 5 maliliit na katawan ng likido ang dahan-dahang nagsama-sama. Sa sandali ng pagsasanib, lumaki ng malaki ang volume, gayunpaman, pagkalipas ng ilang segundo, lumiit ito sa laki ng hinlalaki lamang. Sa mahabang panahon na gumugulong sa puting apoy, parang sa loob ng itim na tint ng likido, makikita ang isang maliit na puting apoy na sumasayaw. Nang makita ito, sa isang tuloy-tuloy na paggalaw ay mabilis na kinuha ni Yao Lao ang snake venom fruit sa mesa at itinapon ito sa apoy. Sa sandaling ang snake venom fruit ay pumasok sa apoy, ito ay nabago sa isang madilim na berdeng likido na naglalabas ng mga bakas ng nagyayelong hangin. Tinatanggal ang mga dumi mula sa madilim na berdeng likido, unti-unting tinakpan ni Yao Lao ang madilim na berdeng likido gamit ang ngayon ay nasusunog na tinte itim na likido. Z. Umalangaw-ngaw ang mga kakaibang ingay habang nagsalubong ang dalawang likido ng magkaibang katangian at isang puting mausok na balahibo ang tumaas mula sa loob ng nagngangalit na apoy. Habang unti-unting bumababa ang balahibo ng usok, isang magaspang na bagay na parang tableta ang nagsimulang mabuo mula sa loob ng apoy. Tahimik na nakatingin sa halos na buong tableta, bahagyang iniling ni Yao Lao ang kanyang ulo. Muli niyang itinapon sa apoy ang Spirit Gathering Grass at ang ikalawang antas na water attribute na Magic Stone. Natunaw sa likido, pag-alis ng mga dumi, pagsasama-sama. Ang tatlong uri ng mga aksyon na ito ay komplikadong mga pamamaraan na nangangailangan ng masusing pagsisikap. Gayunpaman, nagawa ni Yao Lao ang lahat ng ito na para bang sila ay isang tuloy-tuloy na paggalaw, ni hindi huminto kahit isang beses. Nang makita ang matalas at tumpak na galaw ni Yao Lao, maging si Xiaoyan, isang tagalabas sa mga paraan ng alchemist na hindi pa nakakaintindi kahit na ang mga pangunahing kaalaman sa sining ay hindi maiwasang purihin si Yao Lao sa kanyang puso. Nabalance ang rampaging power sa Magic Stone gamit ang Spirit Gathering Grass, ang purong light blue na enerhiya ay ibinuhos sa parang pil na bagay habang ito ay nabubuo pa. Nang ang huling patak ng asol na enerhiya ay pumasok sa tableta, ang mukhang matigtig na bagay na tulad ng tableta ay naibalik sa isang makinis at madulash na hugis. Ang isang mapurol na asol na kinang ay makikitang umaaligid sa ibabaw ng tableta, na ginagawa itong parehong kahanga-hanga at kahanga-hanga. Bagamat natapos na ang lahat ng hakbang, hindi tumigil doon si Yao Lao. Sa halip ay pinainit niya ang tableta sa apoy ng halos 10 minuto bago tuluyang napatay ang puting apoy sa loob ng kanyang palad. Nang mawala ang apoy, mabilis na sinipsip ng kaliwang kamay ni Yao Lao ang isang bote ng jade mula sa mesa patungo sa kanya at tuloy-tuloy na inimbak ang tableta, na may kulay ng dark green at light blue, sa bote. Phew! Isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi nang ihagis ni Yao Lao ang bote ng jade kay Xiaoyan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa mapangahas na sinabi. Tingnan mo, maingat na tinanggap ang bote ng jade. Tuwang-tuwang dinala ito ni Xiaoyan sa ilalim ng kanyang ilong upang huminga. Isang pamilyar na halimuyak ang pumasok sa kanyang butas ng ilong na nagpasigla sa kanyang pakiramdam. Habang tinitingnan ang malabughaw na berdeng tableta sa loob ng bote,
Ang namumukod tanging pangunawa ng kaluluwa ni Xiaoyan ay ipinaalam sa kanya na ang Qi Gathering Powder na ito ay mas mahusay kaysa sa dating dala ni Nolan Yanran sa parehong kalidad at pagiging epektibo. Sa pag-iisip ng hitsura at tono ni Nolan Yanran habang hawak niya ang tableta, nagpakawala si Xiaoyan ng isang mapanuksong ngiti. Umiling si Xiaoyan, mahigpit na hinawakan ni Xiaoyan ang mainit na bote ng jade, na pabuntong hininga. 4 na taon na ang lumipas, ngayon ay muli na siyang makatuntong sa antas na iyon. Battle Through the Heavens. Kabanata 65. Dao Shi Advancement. Bagamat nakuha ni Xiaoyan ang Qi Gathering Pill, hindi niya ito agad inubos. Sa halip, nagpakawala siya ng malalim na buntong hininga habang pilit niyang pinipigilan ang kanyang pagkainip at inayos ang sarili sa kama upang magpahinga. Alam ni Xiaoyan na kung sinimulan niya ang proseso upang maging isang Dao Shi sa kanyang kasalukuyang estado, ang mga pagkakataong mabaigo ay higit sa 70%. Bagamat madaling makagawa si Yao Lao ng isa pang Qi Gathering Pill, ayaw ni Xiaoyan na kumuha ng hindi kinakailangang panganib na madaling maiiwasan. Nang makitang nagawa ni Xiaoyan na pigilan ang pang-akit na agad na masira ang antas ng Dao Shi, tumanggaw si Yao Lao ng kanyang ulo na may kasiyahan. Sa kasiyahang iyon sa kanyang mukha, ang kanyang katawan ay nasilaw habang siya ay nag-transform sa sinag ng liwanag at nawala sa singsing. Matapos ang pagkumpleto ng Qi Gathering Pill, ang bilis ng pagsasanay ni Xiaoyan ay unti-unting bumagal sa isang matatag na ritmo. Araw-araw, nagsasanay siya ng 1 oras ng Dao Qi bago pumunta sa mga bundok sa likod ng Shao Clan para sanayin ang kanyang Dao skills. Kung may oras siya, sasamahan ni Xiaoyan si Zhon'er na mamasyal sa Wutang City. Sa kabuuan, isang lubos na kasiya siyang masayang buhay. Nang lumipas ang 5 araw ng madaling buhay na ito, sa wakas ay naramdaman ni Xiaoyan na siya ay nasa pinakamataas na kalagayan. Ito na ang pinakamagandang oras para subukang maging isang Dao Shi. Sa mga bundok sa likod ng Shao Clan Estate, mayroong isang nakatagong kuweba sa ilalim ng bangin. Ang kuweba na ito ay halos 1 metro ang lapad at espesyal na pinili ni Xiaoyan bilang kanyang training ground. Sa kabilang bahagi ng bangin ay may maulap na ulap habang sa ibaba naman sa ilalim ng ambon ay ang Devil Beast Mountain Range, na puno ng maraming mabangis na hayop. Sa ilalim ng bangin ay may bangin na napakalalim na hindi mo makita ang lalim nito. Ang tanging pasukan sa kuweba ay isang makitid na daanan na itinago na ni Xiaoyan gamit ang mga sanga at bato. Kaya sigurado si Xiaoyan na kung pipiliin niya ang lugar na ito para gumawa ng isang pambihirang tagumpay, hindi siya maaabala ng sinuman. Dahan-daang huminga, inilabas ni Xiaoyan ang bote ng jade. Pagkiling sa bote, isang bluish-green na tableta ang lumabas. Nakatingin sa makintab at makinis na Qi Gathering Pill, isang maliit na ngiti ang nabuo sa mukha ni Xiaoyan. Muli niyang nalanghap ang halimuyak na magpapagaan ng loob. Dinilaan ang kanyang mga labi, walang pag-aalinlangang isinuot ni Xiaoyan ang tableta sa kanyang bibig. Habang ang Qi Gathering Pill ay pumasok sa kanyang bibig, isang malamig na sensasyon ang maaaring maramdaman mula sa kanyang bibig. Makalipas ang ilang segundo, nagsimulang lumipat ang isang lukewarm pure energy essence mula sa kanyang bibig papunta sa kanyang katawan, na nagdulot ng marahas na haltak sa katawan ni Xiaoyan. Sa maaliwalas na mukha, ginamit ni Xiaoyan ang 2 kamay para mabilis na mabuo ang hand seal ng pagsipsip ng Dao Qi. Ang kanyang paghinga ay unti-unting lumuwag habang ang Dao Qi sa loob ng kanyang katawan ay tumugon sa kanyang mga iniisip at nagsimulang mabilis na buhol-buhol sa malakas at dalisay na essence mula sa tableta upang mabilis itong pinuhin. Sa loob ng maliit na kuweba, ang orihinal na tahimik na hangin ay biglang umulan habang ang mga linya ng puting Dao Ziqi ay nagtipon mula sa himpapawid at patuloy na umaagos sa katawan ni Xiaoyan. Kinagat ang kanyang labi sa sakit. Ang 2 enerhiya ay nagbanggaan sa loob ng kanyang katawan at naging sanhi ng mga alon ng sakit na nagmumula sa mga channel sa kanyang buong katawan. Sa kabutihang palad, ang mga channel ni Xiaoyan ay mas matigas kaysa sa isang ordinaryong tao at sa gayon kahit na ito ay masakit, hindi ito magdudulot ng labis na pinsala sa kanya. Sa kanyang katawan, pinalibutan ng Dao Qi ang purong berdeng esensya ng enerhiya, mabilis itong nipino. Ang berdeng enerhiya ay patuloy na pinapalitan sa puting Dao Qi at sa bagong nabuong Dao Qi upang isulong ang proseso,
ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay mabilis na lumawak hanggang sa punto kung saan makikita itong lumalaki sa mata. Kahit na ang dalisay na kakanyahan mula sa tableta ay walang tigil na pinipino, ang kakanyahan ay patuloy na dumadaloy ng walang katapusan. Sa tuwing nagagawa ng Dao Qi na pinuhin ang isang batch ng essence, isang bago at mas malaking batch ng berdeng enerhiya ang lalabas. Sa parehong Dao Qi na pino sa loob ng kanyang katawan at hinihigop mula sa labas, ang Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay unti-unting napuno ang malaking bahagi ng mga channel ng kanyang katawan. Tulad ng dati, nagpatuloy ang proseso ng pagpino. Nang sa wakas ay nagsimulang bumaba ang asensya ng tableta, si Xiaoyan na lasing sa mabilis na paglaki ng kanyang kapangyarihan ay biglang natanto na ang Dao Qi sa kanyang katawan ay bumukol sa kritikal na punto at hindi na maaaring madagdagan. Ang pagtaas ng Dao Qi ay naging sanhi ng pagkibot ng mga channel ni Xiaoyan habang bumuka ang mga sulok ng bibig ni Xiaoyan bilang tugon sa mga alon ng matinding sakit. Mabilis. Paliitin ang Dao Qi Cyclone. Bago ito sumabog. Ang sigaw ni Yao Lao ay parang kulog, na sumasabog sa puso ni Xiaoyan. Huminga ng malalim ng malamig na hangin, biglang nagbago ang mga handsil ni Xiaoyan sa isang iglap ng pag-unawa. Hinawakan ang kanyang mga hinlalaki at gitnang daliri sa parehong lugar, ang 10 daliri sa kanyang kamay ay bumuo ng isang kakaibang selyo ng kamay. Nagawa na ni Xiaoyan ang hakbang na ito ilang taon na ang nakalilipas at sa makatuwid noong ginamit niya ito muli, umagos ito na parang tubig, makinis at hindi napigilan. Kasunod ng pagbabago sa handsil, ang umaalon na Dao Qi sa loob ng katawan ni Xiaoyan ay biglang bumaha pababa sa ilalim ng isang ligaw at mabangis na puwersa ng pagsuso mula sa tiyan. Nang ang lahat ng Dao Qi ay natipon sa bahagi ng tiyan, ang puting Dao Qi ay nagsimulang maging isang gatas na puting kulay. Mabilis na ay compress ang Dao Qi. Gamitin ang iyong soul perception para paikliin ito, kung ang Dao Qi ay mabaigo na maging cyclone, muli kang bababa sa ikawalong Guan Qi. Muling umalangaw sa puso ni Xiaoyan ang sigaw ni Yao Lao. Bahagyang tumango si Xiaoyan, itinoon ni Xiaoyan ang kanyang isip sa gawain. Sa isang iglap, ang kanyang pambihirang pangunawa sa kaluluwa ay nakakuha ng kontrol sa Dao Qi. Nagsimula ang mabilis na compression. Ang malagatas na puting Dao Zi Qi ay lumaban sa patnubay ng pangunawa ng kaluluwa, marahas na umiikot. Kahit na hindi mahina ang paglaban, ang pangunawa ni Xiaoyan ay nagulat maging si Yao Lao. Kaya't ang paglaban ng Dao Qi ay katulad ng isang nagdadasal na mantis na sumusubok na harangan ang isang sasakyan, bahagyang lumalaban lamang bago masungit na umatras. Nang isiksik ang Dao Qi sa laki ng palad, ito ay nanlamig at tumigil sa paggalaw. Paikliin ulit. Sigaw ni Yao Lao. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, pinaikit ni Xiaoyan ang kanyang mga mata. Ang espiritual na pangunawa na nakapalibot sa puting Dao Qi ay biglang umakyat sa kapangyarihan bago walang awa na pumindot. Bang! Isang mahinang tinig na ingay ang tahimik na tumunog sa loob ng katawan ni Xiaoyan. Kasunod nito, ang paglaban ng Dao Qi sa wakas ay nawala, naiwan ang isang naubos na Xiaoyan. Isang mabigat na buntong hininga ang kumawala habang si Xiaoyan ay walang lakas na bumagsak sa lupa. Ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak ng mabilis dahil sa pagod. Habang nakahiga siya sa malamig na sahig ng kuweba, muling naranasan ni Xiaoyan ang masaganang enerhiya na hindi niya naramdaman sa loob ng 4 na taon. Isang ngiti ang lumutang sa kanyang mga labi, lumawak ng palawak hanggang sa wakas ito ay naging isang tawa, isang masigasig na tawa, isang pongol na tawa.